Totoo nga ba na kapag 3 years or more ka na sa New Zealand, automatic ka ng resident? Hindi. And here's why. Maraming OFWs ang nag-a-assume na yung length of stay equals PR. Pero sa New Zealand, hindi years ang basihan. May factors gaya ng skills, job, English ability, and even points na nagdedetermine ng eligibility for residence. Pwede kang tumira sa New Zealand ng 3, 5, or even 10 years, pero kung hindi ka pasok sa role, or skill level, or yung salary mo, hindi tama, hindi automatic ang residency. Yung minsan nga, iba okay na lahat, bitin naman ang score sa English test, kaya hindi mag-qualify for residence. Sa residence na based sa trabaho, may ibang paraan kung paano mag-qualify. For example, may skilled migrant, straight to resident, work to residence, at sector agreements. Ang bawat isa dito, may specific set of requirements na kailangan ma-meet. Ilan sa important factors ng eligibility na kino-consider across these different categories ay kung ano yung trabaho mo, anong skill level nito, anong qualification ang meron ka, ano yung level ng sweldo mo, may points ka bang pwedeng maklaim under skilled migrant, green list ba ang role mo, pasok ba yung occupation dun sa lalabas na mga bagong residence categories in 2026. A lot goes into getting residence, like skills, evidence, strategy, at tamang pathways. Minsan, yung mga highly qualified, residence visa agad ang first visa nila. And nangyayari talaga yun. We have clients na ganun ang nangyayari at ginagawa namin for them. Kung more than 3 years ka nasa New Zealand or bago ka pa lang and gusto mong malaman kung ano yung eligibility, message us to check.